Pasikat pa lang ang araw pero tila dumilim ang kalangitan dahil sa pagkasunog ng isang mall sa Santa Cruz, Laguna. Kuha ang drone video na yan bandang alas 5:30 ng madaling araw. Nagsimula ang sunog bago maghating gabi. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog bago idineklarang under control bago mag-alas 8 ng umaga. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng apoy. Sa ngayon, walang naiulat na nasawi o nasaktan. Samantala, na-trap sa nasusunog na bahay sa Maynila ang isang senior citizen at kanyang kasambahay. Nailabas ang dalawa pero namatay din kalaunan. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Mag-aalauna ng madaling araw nitong Sabado nang maalarma ang mga residente dahil sa usok na nagmumula sa nasusunog na bahay sa kanto ng Don Quixote Street at Dapitan Street sa Sampaloc, Maynila. Agad rumesponde ang nasa 25 truck ng bumbero at itinaas na sa unang alarma ang sunog bandang 1:02 ng madaling araw. Ayon sa isang saksi, nagulat sila sa sigaw ng mga residente sa nasabing bahay. Pamilya sila rito kanina na sumisigaw ng help. Kala namin, yung bata isusugod lang sa ospital. Tapos pagtingin namin dyan sa may bintana, may usok na. Kaya bumaba kami, nagsisigaw na kami dito ng tulong, may sunog. Nakalabas ang ilang residente pero natrap ang isang senior citizen at kanyang kasambahay dahil sa kapal ng usok. Puro usok lang yung nakakasalubong natin. Habang hinahanap natin yung dalawang na-trap sa loob, yun nga yung challenges na na-experience po natin. Mayroon siyang backdoor kaya lang naka-lock siya. So hindi rin siya accessible. Nang makontrol na ang apoy, nailabas na ang dalawang babaeng biktima at sinubukang i-revive. Pero dahil unresponsive sila, ay isinugod na sila sa pagamutan kung saan sila tuluyang binawian ng buhay dahil umano sa suffocation ayon sa barangay. Tiniyak naman ng barangay na tutulungan ng pamilya ng mga biktima sa pagpapalibing. Yung pinaka-immediate, yung burial assistance po, lalong-lalo lang po sa kasambahay kasi bago lang po siya dito Makalipas ang mahigit 30 minuto, tuluyang naapula ang apoy. Nagsasagawa na ng investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng sunog at talaga ng mga natupok na ari-arian. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Mark, safe sa baha ang isang pamilya sa Las Piñas. Ang kanila kasing gate may sarili raw flood control project. Kuya Kim, ano na? Nang nalubog kamakailan sa baha ang Las Piñas City dahil sa sunod-sunod na buhos ng malakas na ulan, ang mag-asawang Keith at Paula hindi raw nalunod sa pangamba. Kahit katuhod ng taas ng tubig, hindi pumasok ang baha sa kanilang bahay. Ininstall na ng mag-asawa ang pinagawa nilang flood barrier. Binubuo ng 6 na pinagpatong-patong na panel. Gawa po siya sa stainless steel. Yung loob niya hollow. So madali lang siyang buhatin. Yung dalawa ng asawa ko yung nagtutulungan kapag alam namin na tumataas yung tubig. Kaming dalawa na yung nagbubuhat. Madali naman siyang i-manage at the same time, madali din siyang itabi. Bago raw nagkaroon ng flood barrier sina Keith, naranasan daw nila mabaha. Yung last na kabagat, 2025, din ngayon nalubog yung kotse namin na hanggang manibela ata, hassle ng paglilinis, yung mga gamit na nabasa. Even yung inidoro namin, umaapaw na yung mga drainage. Doon na kami nag-decide that year din na maghanap ng mag-i-install ng flood barrier. O yun, meron naman na kami nakuha. Pero paano nga ba gumagana ang mga flood barrier? Kuya Kim, ano na? Ang tawag sa mga to flood control barriers. Ito'y harang na ginagamit upang pigilan o ilihis ang baha para hindi ito makapasok sa mga bahay, kalsada, gusali o iba pang lugar na kailangan protektahan. Ang mga flood control barriers, maring permanente o di kaya'y temporary lang. Maring i-install kapag may paparating na bagyo o baha at alisin pagkatapos. Gaya na lamang kina Keith. Paano naman itong gumagana? Kung titingnan natin yung mechanism mismo ng floodgate barrier, dalawa kasi yung pwedeng maging purpose niyan. Kokontrol niya yung tinatawag natin na hydrostatic at saka hydrodynamic forces. Ano yung hydrostatic forces? Ito yung pressure, no, na ina-apply mismo nung tubig para makapasok siya
doon mismo sa isang space, ano. Tapos naman yung hydrodynamic, ito yung puwersa na tumutulak mismo doon sa flat surface na floodgate barrier para makapasok din yung tubig. Kaya niyang i-resist yung mga puwersa na yon tsaka yung mga pressure na yon. Kaya rin niyang harangin yung stagnant water. Pero magkano naman kaya ang magpa-install ng flood barrier? Ang kinalat namin na budget talaga dito is medyo malaki, 120K plus. Pero sulit naman daw. Dito sa bahay, meron ng kahit pa paano peace of mind na hindi na kami natatakot na umulan. Medyo kampante na kami. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.